Hello sa inyong lahat! Gagawa po ako ngayon ng kimchi. First time kong gagawa ng kimchi. Sana ay makuha ko yung tamang timpla ng kimchi. Ayan. Meron ditong patis, chili powder, at saka rice flour. Ito naman, bagoong alamang, peras, sibuyas, bawang, luya, carrots, at saka napa cabbage, at itong radish, at ito. Ano ba to? Hindi naman spring onions. Leeks. Ayan mga kusina, try natin. Sana ay maging okay. Ayan, hiwaan time ng mga kakusina. Itong napa cabbage nga pala ay nahugasan ko na yan. Tsaka ko hiniwa-hiwa ng tagto 2 inch ang kalaki. Pagkahiwa nga ng napa cabbage mga kakusina ay naglagay na ako dito ng asin. Maraming asin dapat yan. Ayan. Tsaka mo siya halu-haluin para mamix yung asin dun sa napa cabbage. At pag nalagyan nga na nga ng lahat ng part ng napa cabbage ng asin ay saka naman natin hayaan lang siya na nakababad sa asin ng 30 minutes. Ayan, saka natin balikan. At habang nga nakababad sa asin itong napa cabbage ay gagawin naman na yung mga ibang sangkap na pang kimchi. Nakapag-prepare na nga pala ako dito ng luya, ng sibuyas, bawang, at saka yung peras. Nabalatan ko na rin mga kakusina. Ay lalagay ko lang sa food processor para magawa na natin yung sauce ng kimchi. At habang nga nakasalang sa food processor mga kakusina ay naglagay ako dito ng kaunting patis. Ayan. Pautay-utay lang ang paglalagay ng pampaalat mga kakusina dahil baka mapaalatan natin. Lalong-lalo na nga ngayon na first time kong gumawa. Pagkalagay ko kanina ng patis ay naglagay ako dyan ng chili powder. Kaya pula na yan mga kakusina. Ayan. Ready na ang sauce ng pang kimchi. Ilipat ko lang dito sa ating pagmimiksan ng kanyang sauce mga kakusina para mas maluwag ang ating pagmimiksan mamaya. Ayan. Ito naman yung combination ng water at saka rice flour mga kakusina. Sinalang ko na at saka yan halo ng halo para hindi siya mamuo. Ayan. Huwag lulubayan sa paghalo para maganda ang kanyang kalalabasan. Ayan. At medyo okay na to mga kakusina kaya inop ko na yung linuluto ko para lumamig naman siya. At saka ito habang inaantay ko nga lumamig yun ay naghiwa naman na ako ng itong radish at saka carrots. Maninipis lang ang aking pagkakahiwa nito mga kakusina. Naghiwa rin ako dito ng onion leeks. At ito na yung napa cabbage. Ayan, nagtubig na. Banlawan natin ng 3 beses para mawala yung kanyang alat. Ito na yung napa cabbage. Nabanlawan ko na ng 3 beses. Ayan, tuluin lang natin yung excess na water na na-absorb niya. Mga 20 to 30 minutes, okay na yon. Pwede nang i-mix. At dahil sa malamig na ang rice flour paste, ayan, hinalo ko na siya dun sa pinod processor ko kanina. Tsaka naglagay na rin ako dito ng shrimp paste. Ayan, mekos-mekos lang, halo-halo lang na maigi para mag-combine lahat ng mga ingredients. Pautay-utay din ang paglagay ko dito ng pampaalat niya mga kakusina na bagoong alamang. Dahil mahirap na pag nasobrahan, hindi mo na makontrol ang kanyang lasa. Hindi na siya masarap. Maigi yung kulang yung lasa para madagdagan, di ba? Ayan. Naglagay na rin ako dito ng chili powder para mas tumingkad ang kanyang kulay. Ayan mga kusina, ready na ito para sa ating kimchi. Dahil ready naman na ang sauce, linagay ko na dito yung carrots, yung onion leeks at saka radish. Ayan, halo-halo ko lang ito ng maigi para kumapit ang kanyang lasa, lahat ng mga ingredients dun sa mga gulay na linagay ko. Saka ko naman isusunod na yung napa cabbage. Very excited na ang inyong kakusina na matikman itong ginagawa ko mga kusina. Ayan, halo-halo lang yung last ingredients para ma-absorb na niya ang lahat ng mga ingredients na ating linagay sa kimchi. Ayan mga kakusina, ready na ang aking kimchi. Pwede nang tikman. Si Junakis ko nga ay
excited din. Ito na ang finished product. Ayan ang kimchi. Try natin kung masarap. At tinikman ko na nga mga kakusina ang aking ginawang kimchi. Legit ngang masarap. Ito yung hinahanap-hanap kong kimchi. Ayan. Alam kong si Junakis ko ay hindi na bibili or magpapabili, kundi ito na, magpapagawa na lang siya pag naubos namin itong kimchi na aking ginawa. Masarap nga. Hindi na kami bibili ng kimchi. Ayan. Favorite kasi ni Junakis to, lalo na sa mga ramen niyang binibili. Maraming salamat sa panonood. Bye mga kakusina. I love you all.